So yan na nga mga kababayan, hindi nga talaga natutulog ang Diyos. At sabi pa nga, pag ano ang iyong ginawa sa iyong kapwa ay ganun din ang babalik sa iyo o mas malala pa. At ito na nga, parang kinakarma na itong ating magaling na FBI Director na si Attorney Melvin Matibag dahil nga doon sa kanyang mga pinagsasabi patungkol kay BP Sara. Mukhang dumubli pa ang bumalik sa kanya, mga kababayan. Sabi niya, ang mga binitawang salita ni BP Sara ay pagbabanta sa ating pong Pangulo. Pero ito, malala po, itong ating magaling na NBI Director. Kaya mga kababayan, kayo na rin po ang magbigay ninyong komento dito sa ating pong panoorin na video na ito. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo. Bakit mo binopos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano hindi namin gusto mo gawin? Ha? Attorney. Ano gusto mo pala kasi napapasikat ka? Hindi, Attorney. Bakit mo pinost? Bakit mo pinost? Attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave. Wala akong masilo kay Jason. Putang ina mo, ikaw kinakausap ko. Kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Eh, putang ina kang gago eh. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang sasana na yun. Bakit mo ako kailangan anong mo sa akin? Tayo, malalaki ka. Babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa ko. Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala din. Grabe mga kababayan, parang talo na talo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung magmura. Napakatindi pala itong NBI Director na ito, mga kababayan. Grabe, halos hindi na po niya papasalitain itong tao na kanya pong dinatawagan. Wala akong sinabi sa iyong masama. Wala kang ginabing masama. Babae yung asawa ko. Buntis. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Tapos yung lumang balita, ano gusto mo pala kasi? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Putang ina mo ng politika. Ha? Hindi, masyado ka ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ano ko kasi bakit pinupost niyo yung mga balita? Ha? Balita yun. Hindi lang naman Hindi na balita yung gago. Pag balita ba ako, gago? bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Pag ina mo, buntis yung asawa ko na may makikintan ngayon, putang ina ka. Ha? Sige. Yan. Isang oras. Ano isang oras, attorney? Putang ina mo. Isang oras. Bigay ko sa'yo. Huwag mo akong pagmumurahin. Sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Yan. Putang ina ka. Okay yan ha. Meron o. Ayan mga kababayan, narinig nyo ba ang sinabi po nitong napakagaling po na NBI Director natin? Grabe, no? Grabe ang pagbabanta po niya dito, mga kababayan. At sabi pa nga niya, pag ito po ay kanyang ipatumba ang kanyang kausap, talagang walang ebidensya, mga kababayan. So, matindi pa sa mga binitawan na salita ni BP Sara, itong binitawan na salita ng NBI Director na ito na si Attorney Melvin Matibag, mga kababayan. So ayan, ating mo nang ulitin ang kanyang sinasabi para mas klaro po, mga kababayan. Sige. Yan. Isang oras. Ano isang oras, attorney? Putang ina mo. Isang oras. Bigay ko sa'yo. Huwag mo akong pagmumurahin. Sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Yan. Ayan mga kababayan, klarong-klaro na, Inulit natin muli, di ba? Yun talaga ang sinabi po niya na pag maipatumba po niya ang tao na ito, wala pong ebidensya.
Pero yun ang akala niya dahil ito pong kaniya pong pagtawag ay nirecord po. Napagagaling din po nitong si Mel Sabio, mga kababayan, dahil na i-record po yung tawag nitong napakagaling po na NBI director. So, sabi niya ay walang ebidensya. Meron ng ebidensya, mga kababayan. Oo, okay na. Meron ho akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Oh, Sabi ko, huwag ka magmalinis, ha? anong wag magmalinis, attorney? Bakit mo pinos? Anong gusto mong palabasin? Ikaw na lang Oh. sabi mo rin niya, di ba? Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Minardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa iyo yan eh. Eh kung mapatunayang wala, eh di wala problema. Anong mas doon? Gago ka, may ibig ka sabihin. Yung asawa mo kayo sumasalit ng Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. Kayo ang nagbibigay. nangyari sa anak ko, ha? At ang asawa ko na nagpupuntis kaya bandaan mo to, ha? Attorney, balita sa TV yan, bakit mo sa akin isisisi? Anong balita siya, no? Anong ibig mo sabihin? Balita yan eh. Basta ka ngayon, ha? Oh, eh bakit mo ako pinagbabandaan mo na ako? Pinagbabandaan, sinabi, naka-record to. Napapatayin mo ko na isang bala ka lang. Naka-record ito. Wala akong sinabi sa tanak. Hindi. Nag-deny ang loko. Nag-deny ang loko, pero hindi na po niya kayang i-deny ito, mga kababayan, dahil nga naka-record po yung kanyang tawag. Napakaganda po yung ginawa ni Mel Sabio dahil nga ay nirecord po niya ito. So, ngayon po, may ebidensya at kumakalat nga po ito sa social media ang kanila pong conversation na ito, mga kababayan. So, tama po no ang ginawa na ito. Kaya lahat po tayo ay maging alerto ano. Pagka mayroon pong mga tumatawag sa atin na lalo na kung biglang tumawag at hindi natin kilala, dapat ay naka-record yan, mga kababayan, para baka sakali no kung katulad dito na mayroon po siyang mga sinasabi na hindi na po maganda, mayroon po tayong patunay o ebidensya laban sa tao na ito. Katulad nga dito sa nangyayari na ito, mga kababayan. So, baka sasabihin na naman po ni itong director na ito, dahil magaling po ito magsalita, no? Na pagka meron pong mga naglabas ng mga videos na katulad dito, lahat po pa-imbestigahan at ipapahuli po, mga kababayan. Ganun po ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Talagang yung mga appointee ng bangag na presidente, lahat po yan, mga kababayan, ay talagang umaabuso po sa kanilang katungkulan. Grabe po, no, mga kababayan. Halos lahat po yan sila. Halos wala na po tayong mapipili dyan. Biruin ninyo, mga kababayan, na isang NBI director, imbis na sila ang pinakalas na maasahan ng mamamayan kung sakali man na mayroong mga problema, lalo na't inaabuso tayo ng mga kapulisan. Doon sana tayo lalapit sa NBI para makahingi po ng saklolo. Pero ang nangyayari ngayon, mga kababayan, wala na po tayong malalapitan. Dahil halos lahat po ay nakatali na po yan sa administrasyon. At kontrolado na po. Kung ano man po ang gusto ng administrasyon, dapat ay yun ang gagawin po nila, mga kababayan. Paano na po ang bayan natin kung hayaan lamang natin na ganito ang mangyayari? Pero meron pa rin pong Diyos, mga kababayan, na talagang pagdating po ng panahon ay mananagot po sila sa kanilang mga
ginagawa po na kasamaan. At magbabayad din yan mga kababayan. Basta patuloy lang po tayo na manalig sa ating mahal na Panginoon. Hindi po natutulog ang Diyos katulad nga dito na kung ano ang kanyang ginawa ay bumabalik na din sa kanya. So, tingnan natin mga kababayan. Dahil sa pagkalat ng bidyong ito, titingnan natin kung ano po ang reaksyon ng NBI director na ito. Kung ano ang kanyang sasabihin. Kung sasabihin man niya ay dala lang ng kanyang emosyon, yung kanyang mga binitawan na salita. Ganun din po ang nangyayari kay BP Sara. Dahil ramdam na ramdam po ni BP Sara yung pong pagbabanta sa kanyang buhay, pati na rin po sa kanyang pamilya. Kaya ay nagsalita din po si BP Sara ng katulad nung kanyang mga pinagsasabi na binabantaan umano ni BP Sara ang ating pong Pangulo at ang First Lady at si Martin Romualdez. Pero kumpara natin dito sa kanyang mga pinagsasabi, ang layo po ng diferensya mga kababayan. Dahil yung kay BP Sara, kung siya man ay matimbog, bago po kumilos yung tao na kanyang kinausap para ipagiganti po siya. Pero dito, sa NBI director na ito, pag magkita po sila, ipatumba po niya o itutumba po niya ang tao na ito, mga kababayan. Di ba? Matindi po. Ganun po sila ngayon. Kaabusado sa kanilang mga tungkulin. Na dapat lahat tayo, mamamayan, ay dapat nang magising sa pinagagawa po ng administrasyong ito. Na sobra na po ang pang-abuso, hindi lamang sa katungkulan, pati na rin po sa kaban po ng bayan. Binawaldas nila ang atin pong pinaghihirapan na mga pera na para sa ating bayan, mga kaubayan. Dapat po ay magising na po tayo. So ayan po mga kabayan, kung ano man po yung komento po dito, paki-comment na lang po sa ating comment section. At hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po, na mga reaksyon at komentaryo sa mga balita na lumalabas po sa ating pong bansa. Dahil bilang Pilipino, tayo po ay mayroon pong pakialam sa ating pong bayan kung ano na po ang mga nagaganap dyan, kung lalo na kung ito pong ating bayan ay inaabuso na ng mga tao na nandyan po sa katungkulan. So, maraming salamat muli at sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW. Palagi lamang po mag-ingat. Saan po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us.